Kung natatandaan nyo yung mga kababayan, yung nanay na nagpunta sa bahay natin kasama ang tinulungan ng kanilang barangay, nakasakay sa mobil kasama yung anak na may depresyon at binigyan natin ng tulong pinansyal. Kaya sa ngayon mga kababayan, update namin kayo. Kumustahin natin kung anong nangyari. Saan ang bahay nila? Saan po? Ha? Hello po. Dito? Bako. Magandang morning po. Good morning po. Pasok po kayo. Ay, ma'am. Kayo yung nanay. Opo. Kumusta po, nay? Okay lang po. Ano po, Nay? Kumusta yung anak nyo na si Mary Ann? Andiyan po sa loob. Nadala nyo na po? Opo, ito po yung ano. Sir. Anong sabi ng doktor? Ano po, gusto pong i-confine kaso po wala pong mag-aalaga dahil sa nasakit din po. Ako walang mag-aalaga po. Sayang, dapat pinakonfine nyo. Ano po sir, hindi naman tinanong po ako kung may magbabantay po sa kanya. Sabi ko po ako lang po ang nag-aalaga sa anak ko. Hindi naman po gusto ng mga anak kong lalaki po. Sir, umupo muna kayo. Sige, dito? Ako? Saan yung anak nyo po? Nakita po po. Ha? Andito po. Anong ginagawa niya po? Nakahiga lagi po. Minsan lumalabas po. Pero nagtitake naman ng gamot? Opo. Gabi-gabi po ang sinabi ng doktor. Opo. So, anong pagkakaiba noon tsaka yung ngayong nakakainom na? Parang ano din po, parang may pinagbago po, sir. Pero mas maganda sana kung... Kinumpain. Opo. Kaso wala pong magbabanday, hindi naman po ako pili dahil masakit po ako sa puso. May kaso po ako sa puso. Hindi ko pinapain sa mga doktor. Kasi iba pa rin yung namomonitor talaga kasi on the spot, Opo. pag naka-confine, talagang minomonitor nila daily. Opo, yun nga po so na gusto ko sir. Kasi walang magbabantay sa anak ko. Masakit din po ako. Tapos yung ate kong isang nagbabantay po sa kanya pag nagtatrabaho po ng hospital din po. Natanggalan po ng suso, may cancer po sa... Dito po kayo nakatira, Nay? Opo, nagkikitira po ako sa ate ko po. Wala po akong bahay. Sa ate nyo po ito. Sa ate ko po. Matagal na kayo nakatira dito? Opo. Since kailan pa ho? Nung ano po, nung Mulat sa Paul? hindi po, may bahay po ako doon sa yung asawa ko po kaso wala na. Bahay nyo ng asawa mo, kaya umalis kayo doon? Opo. Bumukod po ako dahil yung asawa mo nasa hero lagi. Kaya sabi ng mga ate ko dito ka na sa bahay. Tumira ka na dito, sabi nila. Hanggang nagkakatulong po ako, yun po ang pinagkakabuhayan namin ng anak ko po. Tapos, yung mga anak ko mga lalaki naman, pag ilang beses na ako nagchat-chat sa kanila, hindi naman sila tumutulong sa akin kahit sa gamot ko lang po or sa atin nila. Yan po, nasa bikip ko, nasa isip ko, masakit po, masakit. Kumusta naman ang gamot ni Mary Ann po? Nakabili po kayo? Opo, sir. May binigay po doon. Tapos may binili po ako. Nandito po yung reseta po. Oo, mayroon talaga ibibigay sa inyo. Hindi naman ganun kalakihan ang gastos doon. Hindi po. Opo, ang kailangan lang talaga sa mga ganitong pasyente yung susuportahan. Opo. No? Pwede bang makita si Mary Ann? Pwede palabasin? Opo. Sige po. Pinagbiis. Hi Mary Ann, dito tayo. Ayan, very good. Umaaliwalas na yung mukha ni Ate Mary Ann. Okay, pag gamay ka naman. Upo ka na, okay lang. Sige, upo ka. Upo ka. Ayan. Kailangan nagbigay ng bigas. Oo. Upo ka, honey, dito. Yan. Okay. Sige. Mga ate ko po. Opo. Oy, maaliwalas na yung mukha ni Ate Mary Ann, ha? Kumusta si Mary Ann? Okay lang po. Kumusta pakiramdam mo ngayon? Medyo okay na lang. Medyo okay na. Very good. No? Basta ituloy-tuloy mo lang pag-inom ng gamot, ha? Nalaman ako. Dabit niya. Naglalaban na siya. Yes po, Nay. Basta ituloy-tuloy nyo lang po yon. Maintenance na po yan. Maraming salamat po sa inyo. Hindi naman na hindi naman na mahal masyado. Basta ang kailangan lang ng mga pasyente natin ganito,
suportahan po. Tsaka hindi pwede magutuman. Opo, kain ng kain. Opo, Basta may sige lang. Tsaka hindi sila pwede mapuyat na yun, no? Opo. Masaya po ako na yung problema nyo ay natugunan kahit papano. Yun lang po, no? Gaano kayo katagal doon? Ano lang po, doon sa, sa ospital. Opo. Ilang oras din po, mga pag-alis po namin doon, dumaan na po kami kaagad, tapos nakauwi po kami dito, 2:00 pasado. Oh, very good. O, di ba? Kaysa naman hindi madalain ng problema kayo. Ngayon, hindi yan naalis hanggat hindi yan nagugutuman. Opo. Tsaka, ano lang, ayunan nyo lang yung mga gusto. So, anong ginagawa ni Mary Ann dito pag maghapon? Nandyan po, minsan, pag, Diyan po sa loob. Diyan ka lang sa loob. Oh, manood kang TV, ano? wala po kami babies. Ay, bakit? Laki-laki ng bahay ng tita eh. Walang TV? Gusto mo ba TV, Mary Ann? Ha? Gaano kalaki ba gusto mong TV? Ano yung gusto mong hihingi mo ka, Daddy? Ay, may gusto kang hingin. Ano yon? Ha? Anong gustong hingin ni nanay? Sabi niya, gusto niya daw humingi ng cellphone po sa inyo. Ay, cellphone. Anong klaseng cellphone? Ha? Huwag kang mahiya. Nandyan si Aling Rochelle. Mayaman to. Oo. Ang ganda nga. Ha? Ang ganda. Ang ganda ni Mami Rochelle. Hindi lang maganda. Galante pa yan. Oo. Sabihin mo na, pagbalik niya, bibigyan ka niya ng cellphone. May iPhone ka pa doon, Han? Ano bang gusto mo? Oh, yun na. Ah. Ha? Ha? Basta cellphone. Binibiro niya ako. Pag magpunta dito si Daddy Frankie, Mama, sabi ko naman, idalangin mo na pupunta sila rito at makarating sila rito. Sabi ko, manalangin ka kay Panginoon. Wala naman imposible na hinihiling natin kaya mo na hindi. Di ba sinabi ko po, Nay, na papasyalan ko po kayo? Opo. O, ito na po yun. Kasi lahat naman ng mga ganito, pag sinabi namin na pupuntahan namin, hindi lang kami nakakapangako kung kailan. Opo. Basta tumutupad din yung mga beneficiary natin, pupuntahan namin. Kaya lang syempre, sa dami ng ating tinutulungan, lalo na yung mga lolo't lola, mga kababayan natin na Ito po yun, nanonood Opo. po ako lagi. na talagang nangailangan, talagang pinupuntahan namin. So ngayon, masaya ako na nakita ko maaliwalas na yung mukha ni Ate Mary Ann. Nung nagpunta kayo doon sa bahay ko, madilim, masalimuot, pero ngayon nakaka-smile na. Anong ulam ni Ate Mary Ann kaninang breakfast? Nagpandesal lang po. Dapat may kanin. Ha? Tinitipid ko po yung sir, yung binigay niyo sa akin kasi wala po akong trabaho habang nagpapagaling po si Mary. Nandito lang po kami. Bo, grabe naman pagtipid. Kumamagsaing pa rin. Po, pag nga dito lang, ay, kanina lang po kami hindi nagamusan ng kanin po. Pero pagkain kami ng kanin, Opo. nag-ano po kami, hanap po kami ng panggulay namin, nag-ano kami ng sungkit kami ng malunggay, yun. Laging kahit gabi, araw, ay tanghali, malunggay, basta may maibulay. Tapos yung bigas na binigay nyo sa akin, mayroon din. Opo. Binigay nyo po sa amin, mayroon din ng konti. Kaya sabi ko, Mary Ann, babalik na ako sa trabaho pagka okay ka na anak ako kasi pati yung gamot ko din ka ako sa kanya. Opo. Kasi ang pag-inom naman niya before bedtime, di ba? Opo. So hindi naman na yan hindi yan gagala. Okay na yan basta tuloy-tuloy lang yung gamot na Opo. No? Basta priority yung binigay kong pera, bilhin niyo ng gamot. Opo. Kaya kung kailan yung sinabi nilang balik, babalik po kayo, hindi pwedeng malaktaw kasi may record na kayo doon, saglit lang naman. Opo. Mga 3 beses kayo magbalik doon and then after that every 2 months na and then every 3 months na hanggang sa mawawala na. Huwag nyo lang pong itigil kasi pag tinigil ninyo, magkakaproblema tayo ulit. Diba? Oh. Kumusta yung anak ni Ate Mary Ann? Yun nga po ang gusto namin pasyalan kaso nga po sabi ko inaano po natin itong baga lang po kayo mamamisal pag nakapasok na ako sa trabaho. Opo. Para mabigyan din natin sa yung mga anak mo ako kaya pag
papasyalan po namin. Tapos nung nakaraang nung linggo po, sabi niya, kasi natulog po ako, ginising niya ako, ma, sabi niya, gising kayo at gusto ko magsimba, sabi niya. Sinamahan ko po siya. Very good. Simbahan po. Opo. Kaya sabi ko sa sarili ko, salamat naman po sa Ama dahil nahiling po sa kayo. Opo. Manunumbalik naman lahat yan. Tiyaga lang, no? Taon na ganyan po siya. Oo. Ngayon lang napacheck up. Tingnan. Kita nyo, di ba napakadali lang? Oo. Hindi naman ganun kalaki ang gastos gaya ng sinabi ko sa inyo. Kailangan lang talaga suportahan siya, no? Opo. Masaya ako na ganito ang nangyari, no? So, pagaling ka, Ate Mary Ann, ha? Ano ba gusto mong ulam mamaya? Ha? Anong gusto mong ulam? Sige, sabihin mo, ano gusto mong ulam? Anong gusto mo? Ha? Sabi mo, Ha? sabi ko, Kailan magulam ka ng may mga sabaw-sabaw, nilagang baka, no? Nilagang pata, yun. Tsaka gulay, syempre, hindi pwedeng para hindi tayo ma-high blood. No? Okay ka lang? puro gulay po. Ba, napansin niya yung kagandahan ni Aling Rochelle. Maganda ba si Aling Rochelle? Uy, Opo. kumi. Kamukha naman kayo, maganda ka rin eh. Oo, maganda ka rin. Ha? Maganda po si Madam. Maganda si Madam. Maganda daw. Bigay mo na yung iPhone mo. Ha? Oh. Cellphone daw eh. No? Cellphone daw? Sino may sabing cellphone? Si Mama, ikaw? Ha? Marunong ka ba mag-cellphone? Marunong. Ay, marunong. Sige, basta pagaling ka lang muna, ha? Huwag kang magpapabaya. Bigyan kita pambiling ulam. No? Masaya ako na okay ka na. Nay, sige, sabi mo, nagtitipid ka. Bili kayo ng ulam. No? Masaya ako na okay na siya. Salamat sa Panginoon. Salamat po ulit. Opo, walang anuman. Kami po hindi na magtatagal kasi may pupuntahan pa kami. Sinigurado ko lang na yung mga tinutulungan natin is napupunta talaga sa maayos. Ano po? Alam kong kayang-kaya na po eh. Tingnan po, sir. Ha? Itong mga po. Ito yung follow-up check-up namin po sa April 7 po. Opo. Ito po yung mga resita ng binili ko pong gamot. Ay, okay na yan. Sige na. Okay. Sabihin nyo lang po. Tabi nyo na lang po. Balik nyo na lang yung record. Opo. Yan ay ipapakita nyo para hindi na kayo mahirapan. No? Malapit lang naman yata dito, no? Opo, malapit lang po. Pero madaling araw po, alis na po kami dito sa April 7 po para, kasi maraming yung, anong pangalan nito, yung mga nakapila po. Opo. Pila po yun nung sinabi ko doon sa guard na pinapunta po kami ni Sir Franklin Buon dito, sabi ko, o sige, punta na kayo doon. Binigyan na po ako kaagad ng number at number 11 po, nakasingit po kami kaagad. Kasi ang haba ng pela nung nagpunta kami doon. Kaya pag April 7 po, madaling araw po, alis na po kami dito. Mga 5 siguro or 4, ganun. Kahit alas 5 na, walang problema kasi may record na siya. Ganun lang talaga, tiyaga lang. Kaysa naman pag hindi mo siya dalhin, in a long time, nag-aalala ka. Pero pag may napapainom kang gamot, wala ka alalahanin kasi magiging maayos na. Gabi-gabi po ang sinabi ng doktor sa akin na papainamin na. Yes po. No? Opo. Basta wag lang magugutuman pag pinainom. Tapos wag nyo siyang pababayaan magpuyat. Opo. Okay? God bless po. Ano sasabihin ni Mami Rochelle kay Ate Mary Ann? Basta, Ate Mary Ann, laban lang, ha? Tuloy-tuloy mo lang yan, yung pagpapagaling mo, ha? Okay? Para Huwag ka maalagaan mo yung mga anak mo. Yes, huwag ka mawawalan ng pag-asa. Pray ka lang parati sa Ama, ha? Okay? Ano ba talagang gusto mong cellphone? O sige, ako magtatanong sa'yo, anong gusto mo? iPhone nga. Gusto mo ba iPhone Pro Max. iPhone talaga? Pareho Oo. tayo. Siyempre. Kahit ano na po yun, hindi naman na Sige, basta magpagaling ka muna. Kasi hindi pwedeng agad-agad may cellphone, lalo na't bago ka palang nagtitake ng gamot. No? Yes, oo. hindi pa pwede po. Opo, ang pinaka-importante, makarecover ka para maalagaan mo yung mga anak mo, makuha mo yung mga anak Pinito mo. lang naman po ako, ma'am, sir. Sabi niya, sabi niya, sana nung nandun ako, mama. Sabi niya, sinabi ko na kay daddy. Sabi niya, tinatanong ka kung may pera ka, hindi mo naman sinabi, sabi ko sa kanya. Nagbiruan pa kaming
dalawa. Sana sinabi ko yung cellphone. Hindi mo sinabi kay daddy tayo, hindi naman, sabi ko. Hindi bali, binigyan naman tayo ng pera mo at mo yun, pagpapadoktor mo, saka, binigyan tayo ng bigas ka. Kung mabuti nga po, sir, binigyan niyo kami ng bigas, mayroong kaming kinakain na dalawa dito. Opo. Oo. Kasi kung wala po nung binigay niyo, wala, aborido talaga ako kung saan kami kukuha ng kabuhayan din namin dalawa. Kasi parehas naman yung isa kong kapatid dyan, naoperahan din. Tapos yung ate ko naman na may bahay nito, naoperahan na naman. Nung itong linggo lang atang napira, nandun pa sa hospital. Wala din pa namin nailabas kasi kulang po kami sa financial po, kaya naawa po ako. Sa laban lang, no? So, ayan, mga kababayan, mga kabarangay, kung napanood nyo yung unang punta ni nanay sa ating bahay, talagang iyak ng iyak si nanay. Pero ngayon, masaya ako kasi ngumingiti, nakangiti na sila. Ganon din si Ate Mary Ann, may request na cellphone. So, ibig sabihin, may pagbabago na. Kaya, Malaking pagbabago po. Malaking pagbabago. Kaya, thanks to God. Opo, maraming salamat talaga kay Panginoon. Opo. Ha? Ninilig po ang aking panalangin na makita po ko kayo. Buti na lang nakapasyal ka doon kay Daddy Frankie. Opo. Binigay ng manugang ng ate ko yung address ninyo, sir. Opo, nakapalo din sila lahat. Ay, salamat. Ate ko po. Sige po. Share lang yung mga upload videos natin para mas makatulong pa tayo, no? Opo. Yeah. So, Nay, ha? Maraming salamat. Ate Mary Ann, anong masasabi ni Ate Mary Ann? Maraming salamat po, lalo na kay Daddy Frankie at kay Mama. Ayun. Salamat. Okay. Thank you ka kay Mama, ha? Sa mga kapatid mo, anong gusto mong sabihin sa mga kapatid mo? Hindi magpakabay. Magpakabait sila. Tulungan nila ako. Po? Sabi mo sa mga kapatid mo, Mian, na tulungan kanila. Sa mga anak mo, anong sasabihin mo? Mapapanood ng mga anak mo to. Ganun din ko magpakabay dahil nandyan si Papa. Magpakabait sila doon kay Papa nila. Sige, basta laban lang. Ayusin mo yung sarili mo, ha? Okay, so yun mga kababayan, mga kabarangay. In-update ko lang po kayo si nanay na nagpunta sa ating bahay. Maraming salamat po and God bless po. Ayan, maraming salamat po sa pag-support niyo po sa Team Daddy Frankie. Yan. Meron naman po tayong natulungan si Ate Mary Ann. Yan. Sana po magtuloy-tuloy po at tulungan niyo rin po kami na mag-pray po natin siya para sa agaran niyang pagaling. Maraming salamat. Maraming salamat po kay Panginoon at kay Ma'am Rochelle at kay Daddy Frankie at mga staff mo nila. Maraming mga team po nila. Maraming salamat po sa inyo. At nabigyan yung hiling ko na matulungan ni Daddy Frankie yung anak ko. Maraming salamat po talaga. At sa mga anak ko naman na dalawang lalaki, dapat tulungan niyo ang atin niyo. Okay. Yun lang po ang hiling ko sa inyo mga anak ko. Nandito lang kami nakitira ka lang sa ate ko. Kung wala ang ate kong bahay niya, wala kaming matitirahan. So yun po mga kababayan, mga kabarangay, sana supportahan nyo rin po ang Aling Rochelle Vlogs at ang paboritong asawa. Meron po ako sa YouTube channel at meron din po ako sa FB page po. Yun, maraming salamat. Sa ganung paraan po, mas marami pa tayong matutulungan. Kaya tuloy lang po at follow lang po kayo. Salamat po ng marami. Yun, mga kababayan, mga kabarangay, muli po ako'y magpapasalamat sa inyong lahat. Siyempre, unang-una sa ating Panginoon at sa aking team. At siyempre, sa araw na ito, gusto ko rin ipasilip sa inyo ang ating kasama sa pag-mission, si Rick Aningat. Support nyo rin po sana siya, mga kababayan, kaisa ng Team Daddy Frankie, ang ating kaibigan na si Rick Aningat. Sir Rick, baka gusto mo kumustahin yung mga manonood natin? Hello po sa lahat po ng mga subscribers ni Daddy Frankie. Huwag niyo pong kalilimutan na palagi niyo pong suportahan
suportahan po yung mga videos na ina-upload nila dahil alam ko po na mahigit na nakakatulong po yon sa mga kababayan natin. Tsaka support nyo rin po yung team at tulong-tulong sila sa pagmimisyon dahil alam ko na sa dami ng mga natutulungan nila alam ng Panginoon lahat na kung ano yung mission ni Daddy Frankie. So good luck po, pati po si Mami Rochelle. Don't forget po to like and share po sa lahat po ng YouTube channel nila. Thank you po. Sa team nyo. Sa Team Saltik po, kay Ma'am MK, Inday Okray. So shoutout sa'yo. Sana sa susunod, ikaw naman ang makasama ni Daddy Frankie sa lahat ng mission, sa lahat po ng Team Saltik at Soldiers, at sa lahat po ng mga sumusuporta po kay Daddy Frankie. Yeah. So good luck po sa inyong lahat. Ingat po kayo. Siyempre, support nyo rin Rick Aning at mga kababayan kay Ma'am Inday Okray TV. Mabuhay po tayong lahat. God bless. Okay. Nay, thank you po.